Good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no space and time between us. There is only this present moment. And we are one. We are now in their entry number 1048. Then, in an instant, I was caught up to stand before Jesus. And I stood on the altar next to the Lord Jesus. And my spirit was filled with a happiness so great that I am unable to comprehend it or write about it. A profound peace as well as repose filled my soul. Jesus bent toward me and said with great kindness, "What is it you desire, my daughter?" And I answered, "I desire worship and glory be given to your mercy." I already am receiving worship by the institution and celebration of this feast. What else do you desire? I then looked at the immense crowd worshiping the divine mercy, and I said to the Lord, "Jesus, bless all those who are gathered to give glory to you and to venerate your infinite mercy." Jesus made a sign of the cross with his hand, and this blessing was reflected in the souls like a flash of light. My spirit was engulfed in his love. I felt as if I had dissolved and disappeared completely in God. When I came to myself, a profound peace was flooding my soul, and an extraordinary understanding of many things was communicated to my intellect, an understanding that had not been granted me previously. Pagkatapos ng isang iglap, nasumpungan kong nakatayo ako malapit kay Jesus. At tumayo ako sa altar sa tabi ng Panginoong Jesus. At ang aking espiritu ay napuspos ng kasiyahang labis-labis na hindi ko maintindihan o maisulat ang tungkol dito. Isang malalim na kapayapaan at kapahingahan ang pumuno sa aking kaluluwa. Yumuko si Jesus sa akin at nagwika ng may labis na kabutihan. "Ano ang gusto mo, anak ko?" At sumagot ako, "Nais kong ang pagsamba at ang kaluwalhatian ay ibigay sa iyong awa." Ako ay tumatanggap na ng pagsamba sa pamamagitan ng institusyon at pagdiriwang ng kapistahang ito. Ano pa ang gusto mo? Pagkatapos ay tumingin ako sa napakaraming tao na sumasamba sa banal na awa. At sinabi ko sa Panginoon, "Jesus, pagpalain mo ang lahat ng mga taong natipon upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyo at upang igalang ang iyong walang katapusang awa." Si Jesus ay gumawa ng tanda ng krus gamit ang kanyang kamay, at ang pagpapalang ito ay maaaninag sa mga kaluluwa tulad ng isang kislap ng liwanag. Ang aking diwa ay nilamon ng kanyang pag-ibig. Pakiramdam ko ay nalusaw ako at tuluyang nawala sa Diyos. Nang maisip ko ang aking sarili, isang malalim na kapayapaan ang bumaha sa aking kaluluwa. At isang pambihirang pangunawa sa maraming bagay ang ipinaalam sa aking isip. Isang pangunawa na hindi pa naipagkakalob sa akin noon. This is still a continuation of the vision. No? Medyo mahaba yung kanyang vision noong panahon na yun, noong Marso. Panahon ng Kwaresma. Nagsimula ito doon sa pinakita yung kay Faustina kung anong magaganap in the future, no? Pero di niya alam yun eh. Kasi nakita lang niya na sa wakas ay dineklara na ang kapistahan ng banal na awa
At nakita din niya na maraming mga tao na nandun, punong-puno ng mga tao. At batay nga dun sa sinabi sa atin ng nakaraan, ito ay naganap 62 years pagkatapos ng namatay ng 1938. So nakita niya na naganap naman, no? Kumbaga, kung ikaw ay nabubuhay ngayon, marami kang pinapangarap, hindi mo na nakita nung ikaw ay nabubuhay, pero nakita mo in the future, it is happening. So nakita niya na magbubunga naman pala ang lahat ng kanyang paghihirap. Hindi siya makasarili. Ano ba ang gusto mo, anak ko? Tinatanong siya ni Jesus, ikaw pag tinanong ka ni Jesus, ano ang gusto mo? Halimbawa, nagawa mo ang lahat ang kailangan mong gawin. Naibigay mo sa Panginoon ang lahat, no? Nagawa mo, nakapaglingkod ka sa Kanya. Ano pa ba ang gusto mo, anak? Tinanong ka ni Jesus, no? Maring ang isagot mo, total naman. Nagawa ko na Jesus ang lahat para sa ibang tao. Baka naman pwede na ibigay mo sa akin ito. 1, 2, 3. Pwede nga sabihin mo ay material, no? O kaya para sa sarili mo, o kaya para sa pamilya mo, no? Medyo nakafocus na sa'yo, hindi na dun sa iba. Kasi tingin mo, nagawa mo naman na ang tungkulin mo sa ibang tao. So, pwedeng pag tinanong ka na Jesus, ganun ang sabihin mo. Pero iba yung kay Faustina. Ang sinabi ni Faustina, pagpalain mo po ang lahat ng mga taong naroroon. So, imaginein mo, merong multitude of souls on that day. Ang dami-dami. No? Di mahulog ang karayom sa dami ng tao. At ang inagad pa rin niya ay mapagpala, no? Ma-bless ang lahat ng nandun. So, makikita natin, napaka-ano pa rin ni Faustina, no? Napaka-unselfish pa rin niya at ang iniisip pa rin niya ay ang mga kaluluwa. Isipin mo, at this very moment, ang hinihiling pa rin ni Faustina, this moment, ngayon, ang hinihiling ni Faustina ay pagpalain tayong nananalangin ngayong oras na ito, tayong nagbibigay ng pagpapalaga sa Divine Mercy, tayong gumigising ng aga para sa kaluluwa, both living and the dead. Nasipin nyo, kasama natin si Faustina, pero ang hinihiling niya sa Panginoon, Jesus, pagpalain mo itong mga gising ngayong oras na to, araw-araw, 3:00 ang madaling araw, nagsusumikap para makapagbigay ng liwanag sa buong mundo. Pagpalain mo sila. So, ganun din ang hinihiling ni Faustina every day that we are praying. Nagtitipon kasi tayo Now, we are gathered every morning to pray. Meron tayong mga intention, meron tayong mga kahilingan, both personal and for other souls. At lahat ng yan, kasama natin si Faustina dahil namamagitan siya for us, interceding for us. Lahat ng yan ay isinasama ni Faustina sa kanyang panalangin. So we are assured that our prayers mayroong isang banal, isang santa na katuwang natin sa ating mga panalangin. I am also expecting, sayang hindi tayo nakakapag-share karanasan natin every 3 a.m. I am also expecting that because we are going deeper and deeper into the devotion every day, every morning. No? Nararamdaman niyo ba sa sarili niyo na may mga natututunan kayo pumapasok sa inyong intellect, sa isipan, sa ating pangunawa na hindi pa naipagkakalob sa atin noon. Kasi ako, everyday, may bago akong insights. As I was telling you, hindi na po ako yung nag-iisip. Maliban na lamang kung ipe-prepare ko ito, i-record ko prior to airing or broadcasting live ng 3 a.m. Yun talagang hinahanda ko yun. But
most of the time, I would just sit down, naka-ready na yan sa PowerPoint, sa presentation, nakasulat na yan, no? Naka-translate na rin. And then, pagkatapos ng chaplet, I would read it. Though nakita ko na yan, nabasa ko na yan, sapagkat may translation na nga po, no? Pero hindi ko pa yan pinagninilayan. Sapagkat iba yung pumapasok sa akin kapag ibang oras. Kasi halimbawa, gabi or tanghali, ginawa ko to, binasa ko, translate ko. Iba yung inspiration at iba rin ang inspirasyon kapag madaling araw. So, many things, lalo na kapag binasa ko, hindi ko maisip kung ano ba ibig sabihin dito. I would just let it go. Pagpatak ng 3:00 at binasa ko yan, meron agad pumapasok sa akin. No? Yung hindi ko maintindihan kapag binasa ko ng ordinaryong oras, naiintindihan ko kapag binasa ko ng 3:00. And so, invoking Faustina, invoking the Lord Jesus for me to understand, kasi si Faustina ang sumulat nito di ba? So, papasok ka sa kanyang isipan. Paano mo papasukin ang isipan ni Faustina at the time na sinulat niya ito? Nakagagawa po nating pumasok sa kanyang kaibuturan ng 3:00. When there is so much silence, and there is peace, and we have already prayed the Divine Mercy Chaplet. And that is what is always happening to me every 3:00 in the morning. Kaya gustong-gusto ko na pagkatapos talaga nung chaplet, kahit antok na antok ako, gigising ng 2:30, kahit antok na antok ako, nagsisimula. Pagdating ng binabasa na yung diary niya, there's so much inspiration coming. Minsan nga, hindi ko namamalayan, sobra-sobra na yung oras. Kasi I'm trying to limit my reflection hanggang mga at most na yung 15 minutes. Pinakamatagal na sana yun, no? Pero minsan, pag transcribe ko na siya, ang haba ng aking na kung tutuusin, prior to airing this one, wala nga ako maisip no? Pero nung nagsasalita na, it just flows and flows and flows. So that's the wonder, nakakamangha, kung paano ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Faustina ay kumikilos din sa ating isipan. Mahalaga po na hindi lamang ating pananampalataya ang lumalago. Mahalaga na yun din ating pag-iisip. Kasi ang meron lang tayo ay knowledge, intellect, no? Parang kung ano lang ang pumapasok sa ating pangunawa bilang tao. Pero napakahalaga na papasok natin yung mas malalim pa. Mas malalim pa na mga kahulugan ng mga bagay. Yung esensya ng mga bagay na hindi natin ordinarily makukuha sa mga pagkakataon. No? So, kailangan mo lamang talagang pumasok sa kaibuturan ng ating Panginoon. Be in that moment and be in that place where Jesus and Faustina are. And that is the power of the present moment.